Good morning mga kabady. Dito na tayo sa farm mga kabady. At tuloy tayo sa patubig tsaka sa pagpapataba. Yan. Meron daw silang dinayari dito kahapon sa tabing kubo natin. 3 linya. So ito, ayayari na natin mga kabady para punta na tayo sa gawing gitna. So, bali 2 na lang yan yung katabing kubo mga kabady. Sadsad na rin to. So, para makapagpataba na rin tayo. Medyo matagal ang tubig mga kabady dahil tuyo yung lupa. Nasa 20 days ng ano to, tigang or stress mga kabady. 2 gamit nating patubig, Voltron tsaka solar para madali. Kasi kung isa lang makabuti tayo na may isang linggo dito. Kaya dinadalawa natin. Lobo ang presyo ng diesel at saka gasolina ngayon. Doble. Dati mga kabady ang diesel ay 47 lang, 47, 48, 49 hanggang 50 pesos isang litro. Yan mga kabady, 80 to 90 pesos per litro. Diba, dumoble. Kaya magpa-solar na lang kayo mga kabady para di na kayo bibiling kurudo. Buti nga sa Petron medyo bababa pa dahil may stock pa daw sila. Pero bagay tayo, ngayon lang naman tayo bibili ng diesel. Pero gasolina mga kabady, lagi tayong bumibili pang spray tsaka pang grass cutter natin. Pero gasolina hindi naman ganun kataas eh. Tumaas din pero hindi kagaya ng diesel. Gasolina nakita ko sa 70 plus. Mataas pa rin no? Oo. Ang gas ay yung gasolina 50 plus lang yan eh. Yan, mas mataas ang diesel. Wala, di naman tayo pwedeng hindi gumamit ng gano'n. Di naman pwedeng tubig lang para umandar yung mga makina. Kailangan talaga makabili para mapagana natin. Kaya laking tulong din mga kabady na meron tayong solar water pump. Kalaking menos lalo't lalo na mga kabady ngayon na dumoble nga ang presyo. Hindi natin alam kung hanggang kailan yan. Kaya sana naman ay may stop na yung mga kaguluhan dyan sa ibang bansa. Kasi hirap lahat ng tao pagka ganyan. Natin mga kabady, mabagal pag ganito. UFC ka muna para tamis ang Ras na lang mga buddy, lilipat na natin sa dulo yung
Voltron pala tong gamit natin na to. Kaya pala sabi ko ba't kahina. Yun siya. Yung palang solar nandun sa bungad. Tara, patira na dito. Ano doon mga buddy? Papatira na natin dito. Ayun pala isang pataba. Lagi naman tinatang. Pataba mga buddy, pampabulaklak. Ito po yung ginagamit ko. Tadaan! Hangin. Oh, mat. Tibag. Okay mga buddy, medyo masama ang lagay. Para ako sisipunin at lalagnatin. Tapusin lang natin yung isang block mga buddy, tapos papahinga na tayo. Wala si RJ, gawa nang nagpaalam sa akin mga buddy, tulungan muna daw niya yung tatay niya, maghahalwata ng simento. Nag-spray naman sila kahapon mga buddy dito. Si Kaka nagpatubig, saka nagpataba doon sa yung area na yan, gabi ang gando. Tapos tayo mga buddy, mula doon sa natapos ni Kaka kahapon mula dito, yan yung paligi hanggang doon sa may maliit na block doon. Ito yung tinatapos na, konti na lang, mga 4 na bultong pataba pa. Mahirap lang mga buddy, gawa ng
Hakot ko pataba, sabog ko pataba. Nahakot ko mula doon sa kubo mga kabady hanggang dito sa may kalagitnaan. Meron din naman sunod-sunod, may pahinga din mga kabady dahil nag-aantabay ako ng tubig. Yun, pataba. Ito pa, yun pa. Mula dito sa tinutubig ko na to, papunta na tayo doon mga kabady. Yung naisadsad ko na doon, pahinga na ako. Bukas naman nabibigla yung katawan. Pagod kahapon sa biyahe. Tapos ngayon ito, habog pataba. Ganyan ang sakripisyo mga kabady, no? Hindi biro ang sakripisyo natin. Kaya sa mga may farm dyan mga kabady, alam nyo naman po yung pagod tsaka yung gastos. Whew! Hindi ako nagrereklamo mga kabady. Sinasabi ko lang po sa inyo na hindi biro yung ganito. Nakakala kasi nung iba ay madali, na kesyo nagpa-harvest tayo ganito ganyan, paldo. Pero sabi nga, pagtapos ng sarap, balik tayo sa hirap. Eto mga kabady, panahirap uli. 4 na buwan na naman tayo maghihintay. Pero ito mga kabady, may pangpitas ito ng katapusan. Sakto ito katapusan, pwede na natin papitas. Palipas na yung talab nung pinarga nating abono na yan. May pa ilan-ilan pang bunga. At mga kabady, share ko lang din sa inyo, no? Nakailang red bag ba tayo dito sa tabing kubo natin kalamansi, dito sa area na to. Naka ano na tayo dito mga kabady, 335 red bags ang total na napipitas. Pero ito mga kabady ay meron pa. By yun nga, sabi ko nga, by katapusan ng buwan ng March na to, possible ay paubos na natin yung bunga nito. May pangilan-ngilan pang bunga, kung mapapansin nyo mga buddy. Ayan, maliliit pa kasi mga buddy, size number 3. At hindi pa obra. Ayan. Ito, pangilan-ngilan pang bunga. Tsaka sa ilalim mga buddy, meron pa rin. Gaya nito mga to. Ayan, malaki pa yung kuko ko sa daliri mga buddy, kaya hindi pa pwede, alanganin pa sila. Sakto yan, mga 15 to 20 days paobrahin na yan. So doon sa 325 red bags na yan mga buddy, paiba-iba ang presyo nun. Na-update ko naman sa mga last vlog natin kung magkano nagiging presyo. So sa pag-compute mga buddy, kayo na pong bahala doon. Kung tutuusin mga buddy, paldo, no? Paldo talaga. Kaso mga buddy, wala na. Nai-abselto na natin yung mga dapat nating unahin. Kaya masaya na rin ako mga buddy, kahit na sabi ko nga, kahit walang matira, at least konti na lang mga buddy. Isang sakit pa, kaya nga tapos na tayo. At sa mga susunod nating harvest, dun ko palang masasabing totally baka pumaldo na. Ganun mga buddy. Inuuna ko lang yung mga obligasyon nating dapat unahin. Pero kung wala tayong binayaran mga buddy, talagang paldo. Kaya lang mga kabady, hindi tayo pwedeng hindi magbabayad ng obligasyon natin. Hindi tayo makakaulit. Hindi ko man napagawa yung gusto kong ipagawa ngayong anihan. Malay nyo mga kabady sa susunod. Malay nyo itong cycle natin na to, itong tinatrabaho natin ngayon mga kabady, malay nyo ito na yung magpagawa nung gusto nating ipagawa. Ano kasing ipagawa yung aming dirty kitchen sa likod mga kabady. Kaya lang inuna ko muna talaga yung mga dapat nating unahin, para na hindi naman nakakahiya. Mahirap kasi mga kabady yung kakalimutan mo na tapos tatakbuhan mo pa. Hindi tayo ganun mga kabady. Nung tayo lumapit, hindi tayo nagdala masalita. Kaya kailangan may kusa tayong palo. Hindi na tayo, kaya hindi naman na tayo bata. Alam na natin yung obligasyon natin. At dapat magkusa ka rin. Magkusa ka magbayad. So yun mga kabady, kahit na walang natira, masaya pa rin mga kabady. Kasi nga konti na lang. Kumbaga nun, isang dangkal kasi mga kabady. Ngayon ganyan na lang, isang bira pa, absuelto na.
mga susunod nating harvest na makakapagpundar na tayo. Ano naman mga kabady, sa mga kasama natin, natutuwa ako sa kanila dahil may nakapuntahan or may napuntahan yung kinita nila, nakapagpundar sila. Masaya na ako doon mga kabady. Basta importante yung kinikita ay may napupundar, hindi nalulusaw sa wala. Mahirap yun mga kabady. Kumbaga halos ilang buwan mong pinagpaguran, tapos wala akong man lang makikitang naipundar mo o nabili mo. O di ba? Yun mga kabady, sinasabi ko rin sa mga kasama ko, kay Kaka, kay RJ, may time na nakaka-harvest tayo na kailangan magpundar or magtabi. Pero mas maganda kung magpupundar para nakikita mo yung pinagpapaguran mo. So ako mga kabady, nakita ko naman na pinagpaguran ko. Nakabayad na ako. Saya na ako nun. Maraming salamat sa mga kalamansi natin, syempre sa Panginoon, dahil sila ang naging susi para maka-absuelto tayo, diba? Naligaw na yata ako, sana ba ako nagpapataba dito sa isang linya na to. Dito nga. So yun mga kabady, sa 335 bags, kayo na po bahala kung saan nyo ita-times yan. Pero hindi na natin i-explain pa, basta yun ang total na na-harvest natin dito mga kabady, 335 bags. At meron pa, ito-total ko rin sa inyo to mga kabady pagka natapos na to, by katapusan, para alam natin kung ilang bag ang napitas natin lahat-lahat dito sa area na to, sa 800 puno natin. At meron pa tayong abangan mga kabady, meron pa tayong extension by next month, by April mga kabady, mga middle or first week. Depende yan sa pag-aalaga at pagpapalaki natin ng bunga. Pero possible yan mga second week ng April, baka may makuha ng pitasin sa ating Lucky Farm extension mga kabady. Baka natin yun kung makailang red bag din tayo doon. Hindi man natin na-target yung presyo nating pangarap ko kasing presyo mga kabady, kahit yung isang pitas lang ay matikman natin yung 2,500 per bag. Pero ang na-target natin, ang pinakamataas na naging presyo na tatikman natin dito sa tabing kubo natin kalamansian ay 2,150. So may nag-comment nga hindi daw nagpresyo ng ganon yung kalamansi ng 2,150. Dito po sa amin or dito po sa buyer ko, kinuhanan po niya ako ng 2,150 malinis or net na mga buddy nung February 24. Yun po ang presyo na kuha sa akin ng buyer ko, 2,150. So titingnan natin yung extension natin kung saan matatapat na presyo yan. Malay nyo mga buddy, yung extension pala ang ang magbibigay sa atin ng 2,500, no? Sana. Maraming salamat sa mga kabady natin na nagpe-pray din dyan na masaganang ani para sa atin. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabady. Saludo po ako sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal niyo po sa amin. Thank you po ng marami. Nabuti na lang mga kabady. Bumulyong tayo dito sa kalamansi natin dito. Although maraming nalaglag, gaya nga nasabi ko mga kabady, hindi natin kayang i-perfect yan. Lalo't nag-alaga tayo, explain ko lang sa inyo mga kabady, lalo't nag-alaga tayo ng bunga or bulaklak ng kalamansi, tumapat yan ng buwan ng December, January. Tama ba? November. Kasalukuyang amihan, tas malamig, kaya napaka-aktibo ng mga kalaban nating fruit fly. Although maraming nalaglag, pero mas marami yung tumuloy or yung biro nyo yun mga bad, hindi rin biro yung 335 bags. At meron pa tayong pipitasin, diba? Abangan natin kung makakailan pa tong papulot-pulot na to.
Mga ganyan. Yan, pag lumaki yan sa katapusan. Ayan. Meron pa. Ayan. Diba? Ayan. Tingin ko marami-rami pa to mga kabady. Malay nyo makuha natin 400 bags dito. Sana. Pag nakuha natin 400 bags, ang saya. Or kulang 400. Ganon. So mga buddy, pagka amihan, malamig ang panahon, tas sobrang init, napaka-aktibo niyan mga kabady ng mga kalaban natin, mga fruit fly. So ngayon, panibagong cycle tayo. At may nagtatanong din pala mga kabady, no? Pwede daw bang pabungahin or pabulaklakin ulit yung kalamansi pagkatapos ng harvest? So yun po mga kabady, sayaw at sa gusto natin, pagka napitasan yan mga kabady, magbubulaklak po ulit yan kagaya nitong kalamansi namin dito. Sinundutan lang natin ng pataba para doon sa mga ibang mahuhuli, para meron silang kaining pataba. Kaya ngayon tuloy-tuloy ang spray natin mga kabady. Dati interval ako 2 days. Ngayon mga buddy, nagpa-interval ako 1 day lang. Kaya ito magastos din dahil mahangin, tapos makulimlim, medyo lumalamig yung simoy ng hangin. Although tag-araw mga buddy, pero iba ngayon mga buddy. Nagmamahangin, tapos tag dito, makulimlim, medyo may ambon. Kahapon daw medyo umambon mga buddy dito. Kaya magpapa-interval tayo ng 1 day lang. 1 day interval lang muna. At least mga 10 sprayhan tayo na ganun, 1 day interval. Tsaka na tayo mag 2 days pagka medyo gamunggo na sila. Okay, basta nasa magandang kondisyon mga kabady yung kalamansi at hindi siya mukhang nalosyang, pwede yan mga kabady. Pero pagka halos nalosyang yung puno mo ng kalamansi, pag after mo magpabunga, kailangan mga kabady may kondisyon mo muna ng maganda yan. Kung mapapansin nyo yung kalamansi, kita niyo mga kabady, oh, parang wala namang nangyari sa kanya, di ba? Kumbaga, maganda pa rin yung dating. Maganda pa rin yung maganda yung dahon, maganda yung mga sanga. Hindi siya mukhang na-stress, nahirapan sa pagkaka-bit-bit niya sa mga binunga niya. Mamaya, titingin tayo ng puno na i-example ko sa inyo mga kabady na losyang. Hanap muna ako. Hanggang papataba tayo mga kabady. Ibig sabihin nun mga kabady, nahirapan ng gusto yung puno pagka kailangan may kondisyon ng nahirapan yung puno sa pagkaka niya ng bunga pagpapalaki. Ayan mga kabady, kagaya ngayon makulimlim na naman, oh. Tapos kayo na sobrang lakas ng hangin. Wala pa ako napapansin mga kabady. Wait lang, taba muna tayo. Meron yan mga kabady, posibleng wala. Gawin na to. Kung wala man ako maipakita sa inyo mga kabady, ma-identify nyo naman yun. Basta nag-iba ang itsura at yung parang nabugbog siya. Ganun po yun mga kabady. Hindi naman ito parang ganito siguro yun. Ayan, parang ganyan mga kabady, oh. Kumpara nyo sa ayan, mapapansin nyo. Ayan, ganyan. Ayan, oh. Medyo nahirapan. Kumpara nyo dito, tignan nyo to, magandang tindig nya. Tignan natin ang buwan nya.
Sa ngayon kasi mga kabady ay maganda-ganda naman ang sitwasyon ng kalamansi natin, kaya tinuloy ko uli. Pangalawa. Ito mga kabady, matatapos na ng tagulan ito kung pabunga natin na to. So wala tayong kasiguraduhan kung mataas or mababa. Sika ka mga kabady, masama yung pakiramdam na mainit kasi kahapon, tapos bigla daw umaambon. Ayun, pahinga muna ako. Hindi mo na daw siya. Sinasabi ko mga kabady, init yung panahon na yan eh. Nag-a-adjust ang katawan lupa. Alas 2 mga kabady, oras payarin na dito. Pag kaya pa mga kabady, yariin ko na rin yung isang block na maliit. Dalawa naman yung makina natin para bukas tapos na. Tignan natin kung kaya pa. Okay, kain tayo mga kabady. Hindi ko naipit. Abutan yan. Ito, abutan na. Okay. Tapos na mga kabady. Tapos na yung mga kabady. Natira nating pataba yun, isang bulto at saka kalahati. Ay, bali naka ano tayo, 18 bag tsaka kalahati sa lahat na to. Yan mga kabady, dito nagmumula yung patas, dinadala ko doon sa dulo. Pero yung huling ano, tatlong sako mga kabady, sinakay ko na doon sa motor, iniikot ko doon dahil masyado na malayo. Pagod, nalambot ako. Ito na, tapos na tayo at papahinga lang ako sandali dito mga kabady bago tayo uwi. Oras natin mga kabady ay ganap ng alas 5:48 ng hapon. 2 minutes pa. Nakapagod talaga yung patubig sabay pataba. Pero buti mga kabady, natapos natin dalawang area. Tapos na silang patabaan lahat. Dahil dalawa yung gamit natin, Voltron tsaka solar. Ay. Lakpan na natin yung pinto. Ay na. So yun mga kabady, bukas po pitas tayo ng upo, pitas tayo ng sitaw. Sa wakas, makakatikim na tayo ng sitaw ulit mga kabady. So ganito lang yung vlog natin ngayong araw mga kabady. Salamat po sa panonood nyo at sa walang sawang suporta. At sana nag-enjoy pa rin kayo sa ating simpleng vlog ngayong araw. Kita-kita tayo ulit next upload. Ingat and God bless po sa ating lahat. Adjourn. Happy lang tayo. Bye bye po.